umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na naririto ngayon sa ating sanktuaryo na kung saan po ay sama-sama po natin paglilingkuran at sasampahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po tumayo na mga kapatid at tayo po ay magpapasimula na sa ating po pagsamba sa umagang ito. Pagsamantala po dahil marami tayong casualty ngayon sa ating music ministry. Praise God. At yung ating pong isa rin pong song leader na supposed to be dapat po ay magpapaawit ay meron pa rin po siya na suliranin sa kanyang kalusugan. Kaya napakasarap po mga kapatid na ang inyong lingkod ay hindi lamang tagapag-aral. Ako po ay, praise God, ngayong umaga ito, sosolohin ko na muna po lahat ang papel. Praise God, hallelujah. Tayo po ay aawin ng mga papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Glory to God. At kayo po na nandiyan sa inyong mga tahanan, welcome po sa araw na ito. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Amen po ba? Handa na po ba tayo kumawin? Handa na po ba tayo sumamba sa ating dakilang Diyos na buhay? Amen? Amen po ba? Pero palakpakan po lang inyong mga sarili dahil overcomer tayo ngayong ito. Lahat po tayo ay overcomer sa mga oras ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Sampahin natin ang Diyos na buhay sa umaga ito. Hallelujah. Praise God. Luzon, Visayas, at Mindanao, at maging sa ibang panig ng mundo, samahan po ninyo kami. Tayo may sasampa sa banal na tahanan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Nagpapakumbaba at nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa tayong lahat, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Maging kayo po na nasa inyong mga tahanan, sambahin ninyo ang Diyos. Pagkumbaba, nagsusumamo. Wag lang po kayo basta manood.
Sambahin natin siya sa pamamagitan ng awiting ito. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka. Sa'yo ay minsan pa, ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay tumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugyukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, sabay-sabay tayo. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 O, purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sinasambat, tinadakila ka namin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, aming Ama. Hallelujah! Maraming salamat po, Diyos. Muli sa umagang ito, ay minarapat po ninyo na kami ay maparito sa iyong banal na templo upang muli, O Diyos, ikaw ay aming sambahin, upang muli ikay aming luwalhatiin, dakilain, sapagkat tunay nga na napakabuti mo. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa araw na ito ay maiaalay namin muli ang aming mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawaing ito. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Pahiran ninyo ng iyong kapangyarihan ang iyong mga salita na aming pong tutunghayan sa umagang ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi ng Amen.
tayong online worship. Hindi natin alam kung may isang pakanan ng kaaway, ano po, sapagkat napakahalaga po ng fellowship. Amen? Sa fellowship po, nagkakaroon po tayong tinatawag na encouragement with one another. Amen po ba? Hallelujah. So, yun nga ang aking pinagtataka noong nakaunang bukso ng pandemya, ang mga Kristiyano gigil na gigil pumunta ng simbahan. Sabi nila, walang makakapigil sa akin. Wala pong mga pamunan na pinagtatanggol nila ang church. Amen po ba? Praise God. Pero nung mapapunahan na with booster pa, baka pwede naman sa akin na lang tayo o ano. Total naman meron naman tayong online worship eh. Doon na lang tayo. Hallelujah. Alam niyo, bago ko ilagay sa panaligang inyong mga kalusugan, no? Praise God, kalusugan ko muna ang iniaalay ko at ibinubuhis ko mga kapatid. Amen? Praise God. Ako muna ang nag-aalay ng buhay. Bago kayo... Praise God. Hallelujah. Nanonood nga ako ng isang pastor, kay Pastor Frank. Talaga na mag-grabe si Pastor Frank sa pulpito. Natin kanina. Ang ngayong umaga, I will not leave you nor forsake you. Hindi kayo iiwanan, hindi ko kayo papabayaan. Amen? Amen po ba? Pwede ba palampakan natin si Lord? Iiwanan ni Lord, hindi niya tayo pababayaan, pero tayo ang umiiwan sa Kanya at nagpapabaya sa Kanyang gawain. Praise God. So, ngayong umagang ito, hanapin natin ang katuwiran at kaharian ng Diyos upang sa gayon ang lahat ng biyaya at pagpapala ay muli maidagdag sa ating mga buhay. Amen? Ikaw ang hinahanap ko. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Glory! Glory to God! Oh! Yeah! Once more! Yeah! Ang mawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay contento tuwing sumasamba sa iyo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Yeah, glory! Yeah! Ang banal na tahanan, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di matuntento tuwing sumasamba sa iyo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di matuntento tuwing sumasamba sa iyo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di matuntento tuwing sumasamba sa iyo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Glory! Yeah! Sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos,
dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ka, ay di matutuloy tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko ang banal na tahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang buhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makumplit tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumplit tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumplit tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumplit tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumplit tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Halina mga kapatid, purihin natin ang Diyos na buhay. Yeah! Glory! Glory, glory to God! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sama-sama na mga kapatid, purihin at sambahin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Sabay-sabay tayo! Langit ang aking
nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Woo! Yeah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Yeah! Woo! Yeah! Amen! Ano pakiramdam, mga kapatid? Ano pakiramdam? Langit. Amen? Hallelujah! Kapag ka siya'y nasa piling natin, kapag ka siya'y kasama natin, ang pakiramdam natin, wow! Heaven. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Napakasarap na tayo po ay nagpupuri, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, lalo na kapag tayo po ay nariritong lahat at nagkakasama-sama. Amen? Pwede bang kawayan po ninyo ang inyong mga kapatid? At maging yung mga nasa online dyan, kawayan po natin. Praise God. Hallelujah. Amen, 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 amen. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Name of the Lord our God. All right, all right. Amen. Hallelujah. So, praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na naririto at maging kayo po na nasa inyong mga tahanan. Naway ang pakiramdam ninyo ngayong umagang ito ay nasa langit na kayo. Hallelujah. Amen? Praise God. Yan ang napakasarap na pakiramdam. Alam nyo, kapag ang sinabi natin, langit ang ating nadarama, nangangahulugan ito mga kapatid na hindi kayo dapat nangangamba. Hindi kayo dapat natatakot. At lalong hindi kayo dapat nag-aalala tungkol sa mga nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Praise God. Hallelujah. Yan ang mensahe ng ating pong awiting ito. Praise God. Ang Diyos ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Praise God. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, babasahin po natin ang salita ng Diyos mula po sa aklat ni Josue. Sa kabanatang 1, talata po ay 5 hanggang 8. Praise God.
Ganito po ang ating mababasa. Kayo po na nasa inyong mga tahanan, samahan po ninyo kami na basahin po ang salita ng Diyos mula po sa aklat ni Josue, kabanatang 5 hanggang 8. Ang sabi po rito mga kapatid, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ibig kong sabihin, habang ikaw ay nabubuhay, walang pwedeng sa'yo ay manaig. Amen? Walang pwedeng sa'yo ay umapi. Walang pwedeng sa'yo ay manakot. Yan ang sinasabi rito. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Praise God. Kung paanong ako ay sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, ito po yung ating pamagat, no? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Subalit papaano? Praise God. Ito po, ang sabi rito, sa talatang 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Talatang 7, inulit-uli, magpakalakas ka at magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Sapagkat sabi rito na mabuti, praise God, na isagawa mo ang ayon, praise God, sabi rito, isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ibig pong sabihin mga kapatid, kahit ikaw ay nandito sa bansang ito, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, nasa probinsya ka man, o anumang lugar, sabi ng Panginoon Diyos, saan ka man pumaroon. Ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sabi rito, upang ikaw ay magtamo, no? Magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Praise God. So that means, mga kapatid, ipinapakita rito na yung pong salita hindi dapat nahihiwalay sa ating mga labi nang hindi po natin ito isinasagawa. Praise God. Okay? Sapagkat kung magkagay iyong pagiginhawain ng iyong lakad at kung magkagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita ngayong umagang ito. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Praise God. At kayo po na nasa inyo yung mga tahanan, hallelujah. Praise God. Huwag po kayong alis, huwag po kayong maglilipat, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat tuloy-tuloy na po ang ating pong gawain ngayong umagang ito. Praise God. Ang sabi ko kay Lord, Lord, habang ako'y nasa pulpito, huwag mong pahintulutang ako ay atakihin ng ubo. Hallelujah. Papansinin niyo, no? Mula pa lang kanina umaawit tayo, hindi pa ako umuubo ng isang beses. Praise God. Amen? Kahit sumisigaw-sigaw na ako, hallelujah. Kasi yun ang aming usapan ni Lord. Hallelujah. So, kung ang Diyos ay nangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan at iiwanan, ang tanong ngayon, paano? How? Paano tayo makatitiyak na hindi tayo iniiwan ng Diyos? Paano tayo makakasiguro na hindi tayo pinababayaan ng Diyos? Dahil minsan, sa pakiramdam natin, ay para bagang ang layo natin sa Diyos. Yung ibang mga Kristiyano, minsan ang pakiramdam nila, parang tahimik si Lord. Parang hindi nagpaparamdam. Minsan sinasabi natin, Lord, magparamdam ka naman sa amin. Ang tanong ko, ang Diyos ba sinungaling sa kanyang mga sinabi? Meron ba siyang mga sinabi na hindi niya tinupad? Ha? Tandaan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos kailanman ayon sa aklat ng Malakay ay hindi nagbabago. Sabi niya, I am the Lord your God, I change not. Hindi ako nagbabago. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa Jeremias 1:12, ganyan din, sabi niya, I hasten my word
to perform it. Binabantayan ko ang aking mga salita upang ito ay isa katuparan. At ang sabi niya sa Isaiah 55, no? Sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik sa kanya ng walang kaganapan, walang pangyayari. At sabi ng aklat ng Hebreo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At ayon sa aklat ng 2 Corinthians 1:20, sabi niya, all God's promises are ye and amen to Him. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay para sa Kanya ay lahat ay oo, oo, walang hindi. Ngayon, paano po, Pastor, kami nakatitiyak? Paano po kami nakasisiguro na hindi tayo pinababayaan at iniiwan ng Diyos? Kahit na sa gitna ng ating pong pinagdadaanang pandemya. Napakahalagang malaman natin ang kasiguruhan at katiyakan at kasama nga natin ang Diyos. Alalahanin natin yung kanyang pahayag sa Isaiah chapter 43. Pakilagay nga sa Isaiah 43. Praise God. Tawagin mo muna yung aking anak. Nak, pakitimplang nga lang ako ng isang kapiryan habang ako'y nagsasalita rito. Black coffee. Pwede pa po kayo mag-coffee habang kayo po'y nakikinig, ha? Mga kapatid, mas maganda yung nagkakapi kayo kaysa natutulog kayo sa harapan ko. Ha? Tanggap ko na nagkakapi kayo sa harapan habang nakikinig. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 43 verses 1 to 3. Ano pong sabi po rito, mga kapatid? Pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Talatang 2. Pagka ikaw, talatang 3. Sabi rito, pag ikaw ay, verse 3. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay ang pinakatubo sa iyo, ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Talatang 4. Praise God. Dito'y makikita natin ang isang bagay na napaka-importante. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Imagine, kapatid, ang halaga mo sa Diyos. Napakahalaga. At kagalang-galang at aking iniibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo. At ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Talatang 5. Praise God. Ano pong sabi riyan? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sa iyo. Yan ang ating dapat panghawakan. Ngayong umagang ito, ang Diyos ay kasama natin. Amen. Hallelujah. So, paano po, mga kapatid, 4 na bagay ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito. Unang-una, sa binasa natin sa Joshua chapter 1 verse 5, ang sabi po rito, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano, walang black. Okay. Praise God. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay ganyan ako sa sayo, hindi kita iiwanan ni pababayaan man kita. Okay, unang-una, para makatiyak tayo na tayo hindi pababayaan at tayo laging sasama ng Diyos, ipinakita niya dito kung paano sa una ay marami na siyang sinamahan. Praise God. Ito ang patunay. Sabi niya kung paanong ako ay sumakay Moses. Ibig sabihin, si Moses ay sinamahan niya. Amen? Maraming karakter sa Biblia ang sinamahan ng Diyos. Si Abraham, si David, si Samson. Praise God. Lahat ng mga propeta at lingkod ng Diyos ay kanyang sinamahan at kailanman ay hindi niya ito pinabayaan. Kaya binigyan niya ng katiyakan at kasiguruhan si Moses. Sabi niya, kung papaanong ako ay sumakay Moses, gayon din ako ay sa iyo. So,
nakatitiyak tayo na ang Diyos ay kasama natin sapagkat ng mga unang panahon ay napatunayan na natin kung paano niyang sinamahan ang marami niyang lingkod. Amen? Hallelujah! Praise God! At ano ang katiyakan natin dyan, mga kapatid? Nang sabi po dito sa Hebreo 13, talatay 5, pakinggan ninyo, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilit sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin at hindi kita pababayaan. Amen. Yan ang kanyang pangako. At ayon sa Mateo 28:20, anong sabi niya? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Lahat. Walang hindi tayo dapat susundin. Lahat ng iniuutos ng Diyos ay atin pong susundin at gagawin upang makatiyak at makasiguro tayo na kasama nga natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Anong sabi niya? Ako'y suma sa inyong palagi. Wow! Palagi Hallelujah! Hindi sinabi ni Lord, minsan sasamahan ko kayo. Hindi. Sabi niya, I am with you always. Not sometimes. But, sad to say, ang pakiramdam natin, minsan lang tayo sinasamahan ni Lord. Di ba? Sabi mo, minsan pinagpala ako ni Lord. Minsan pinagaling ako ni Lord. Bakit may minsan? Kapatid, si Lord, hindi ho lang minsan. Siya'y suma sa atin palagi, always. Amen. Praise God. Bakit may mga pakiramdam kayong para bagang wala si Lord, tahimik si Lord? Ang pakiramdam mo nag-iisa ka. Ang pakiramdam mo nagsosolo ka. Kaya, tignan ninyo ang buhay ng maraming tao ngayon. Pinaghaharian ng maraming takot at alalahanin. Ang mga ganitong klase ng karakter, ang mga ganitong klase ng saloobin o ugali ay nagpapakita na tila baga pinagdududahan mo ang presensya ng Diyos na nasa iyo. Na para bagang wala kang kasama, para bagang nagsosolo ka. Samantalang sinasabi ng Panginoon, I am with you always. Amen. Maging sa pinakamatinding bahagi at pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Sa pinakamabigat na pagsubok ng iyong buhay. Glory to God. So hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang presensya. Hindi natin dapat pagdudahan, pag-alinalanganan na ang Diyos iniiwan tayo sa ere. Kailanman hindi gagawin yan ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. So, nagpatunay siya. Marami na siyang sinamahan. Marami na siyang ginabayan. Praise the Lord. Ano pa ba ang kulang? Ano pa bang patunay ang nais mo, kapatid? Marami nang sinamahan si Lord. Sa tingin mo ba, hindi kanya kasamahan? Yan ang kanyang kauna-unahang pangako at katiyangang ibinigay niya sa atin. Hindi siya nangako na bibigyan kanya ng buhay na libre sa mga pagsubok at libre sa mga problema. Hindi siya nangako na magkakaroon ka ng isang buhay na nakahiga ka na lamang at wala kang aalalahanin. No! Ang isang katunayan, ang kanyang sinabi at ang kanyang pangako, mababasa ninyo sa John 16 verse 33. Sabi niya, ano sabi niya roon? Pakilagay po. John 16:33. Ano ang sabi po rito, mga kapatid? Sa sulat niya sa Ebanghelyo ni Juan, sa talatang 16:33, praise God, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo. Kanino niya sinasalita ito, mga kapatid?
Ah? Kanino niya sinasabi ito? Sa mga alagad na puno ng alalahanin, sa mga alagad na puno ng takot. Sabi niya, upang kayo ay magkaroon sa akin. Where? Kanino? Sa Kanya. Hindi niya sinabi sa ibang tao. Hindi niya sinabi dito sa bansang ito, sa mundong ito. Kanino lamang magkakaroon ng kapayapaan ng isang tao? Sa Kanya. Kapag ikaw ay, ano sabi rito? Nakipag-isa sa Kanya. Amen? Sabi niya, sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ito ang kanyang binigyang seguridad at katiyakan. Tiyak, sabi niya, sigurado ako. Tiyak ako. Kaya wag ho kayong masusurprise dito sa pandemic. Sinabi na ni Lord yan eh. Mangyayari na yan eh. And worse, mas matindi pa. Mga kapatid. Kaya, sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo, sabi niya, ang mga bagay nito yung sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sabi niya, ngunit lakasan ninyong loob, aking dinaig sanlibutan. Dinaig ko na. Amen? I have overcome. So yung mga taong nagdududa, yung mga taong nag-aalinlangan, sila yung mga taong hanggang ngayon, hindi sila sigurado na sinasamahan sila ng presensya ng Diyos. Praise God. And the Lord said, I will not leave you nor forsake you. Di ba? Si Shadrach, si Meshach at Abednego, sinamahan niya eh. Sa gitna ng laglalagablab na apoy. Praise God. Si Daniel, sinamahan niya. Itinikom ang bibig ng mga leon. Amen po ba? Ang mga alagad, sa gitna ng nagngangalit na unos at bagyo sa karagatan, kasama nila. Kaya, sabi ni Lord, kasama ninyo ang alagad. Dalawa. Anong sabi ron? Sa verse 6, magpakalakas lamang, Joshua 1:6, at magpakatapang na mati, sapagkat ito ang lupain ng sinumpa ko sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. So, ikalawa, paano tayo nakatitiyak at nakasisiguro na sinasamahan tayo o sasamahan tayo ni Lord at hindi niya tayo pababayaan kung tayo ay, magpakalakas. Magpapakalakas at magpapakatapang na mabuti. It means, napakasimple, ang mga taong duwa, ang mga taong mahina ang loob, hindi sinasamahan ni Lord. Sino ang niya? Yung lang mga matatapang. Yun lamang mga nagpapalakas. Yun ang kanyang sinasama. Sa panahon ni Josue, dito sa panahon ni Josue, magpakalakas ka, magpakatapang ka, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Ulit. Tinupad ng Diyos yan. Pero dumating ang panahon, pinanghinaan ng loob. Sila Josue. Bakit? Iniwanan sila ni Lord. Dahil nang hina sila, nanlupaypay sila. Dahil nagapi sila sa isang maliit na lungsod ng Hai. Sabi ni Josue, Lord, di ba pangako mo sa amin, pagtatagumpay mo kami sa lahat ng mga bansa namin sasakupin? Bakit nagapi kami? Bakit napaatras kami ng isang maliit na lungsod? Sabi ni Lord sa kanila, Josue, huwag kang humibig diyan. May mga tao ka, may mga lingkod ka na sumira sa aking tipan. Kaya mula ngayon, sabi niya, nung nakita na niya sa silbing pinanghihinaan ng Lord, sabi ng Panginoon sa kanila, mula ngayon, sasamahan
Hindi ko na kayo pagtatagumpay hanggat hindi ninyo isinusuko. Hanggat hindi kayo muling nagpapalakas at nagpapatibay. Dahil pinagharian sila ng takot at alalahanin. Praise God. Hallelujah. So dito pinakikita, mga kapatid, kaya at makasisiguro ka na kasama mo ang Diyos kung ikaw ay matapang. Kung ikaw ay nagpapalakas. Amen? Praise God. At maraming paraan para tayo magpalakas. Katulad ng ating pong pagtitipong ito. Di ba? Sabi ng Hebreo 10:25, huwag ninyong kalilimutan ng pagtitipon-tipon, salit kayo'y magpalakasan sa isa't isa. Amen. So ang bawat iglesia, ang bawat individual na mananampalataya na nakikita ng Diyos na nagpapalakasan sa isa't isa ay sinasamahan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan ang katiyakan. Yan ang kasiguruhan. Kaya nga sabi rito, no, praise God, sa ikalawang hari 6, 14:16, pakinggan po ninyo. Kaya't siya'y nagsuguro ng mga kabayo at mga karo, ang isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay nagbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo ng mga may kabayo at mga karo ay nangakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon, paano ang ating gagawin? Praise God. Nakita niya. Napalibutan sila. Kaya, nanghina itong lingkod ng Diyos. Anong sabi ni Eliseo sa kanya? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa atin. Nakakaramdam na ako ng pawis sa likod. Praise God. Sabi niya, mas higit. Adya, magpakalakas ka lang, magpakatapang ka lang. Hindi tayong mas marami sa kanila. Pero ang nakikita niya puro kaaway. Alam niyo, kapag kaganyan ang nakikita natin sa ating buhay pang-araw-araw, nakikita natin problema, nakikita natin suliranin, nakikita natin yung mga nagaganap at nangyayari sa ating mga kapaligiran, manghihina tayo. Manlulupay-pay tayo. Ang lagi nating pakiramdam, hindi natin kasama si Lord. Ganun ang kanyang naramdaman. Kaya anong ginawa ni Eliseo? Binuksan ang kanyang third eye, yung eyes of faith. Pinanalangin siya, pinatungan siya ng kamay. Nung mabuksan ang kanyang mata ng pananampalataya, praise God, lumakas siya. Nakita niya, higit niyang mas marami ang hukbo ng Diyos kaysa sa mga hukbo na nakapaligid sa kanila. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kung magpapalakas lang tayo, matapang lamang tayo, makikita po natin na higit na mas malaki ang Diyos natin kaysa kinatatakutan nating variant ng COVID. Amen. Hallelujah. Praise God. Maaring nakikita ninyo, malaki yung higante ang nakikita ninyo. Pero yung nasa loob natin, mas malaki siya kaysa sa kanya. Amen? Hallelujah. Kaya kung sisikapin lamang natin na tayo ay palaging nagpapalakas, na tayo ay nagpapakatapang, tiyak, kasama ninyo si Lord. Kayo ba, mga kapatid? Sasamahan ba ninyo ang mga duwag? Sino sa inyo rito gusto sumama sa mga duwag? Wala sa atin ang gusto sumama sa mga duwag, sa mga may hina ang loob. Tama? Amen po ba? Ang gusto natin laging kasama yung malakas ang loob. Kasi pagka ang kasama mo mahina ang loob, manghihina ka rin. Amen.
So ang gusto ni Lord na lagi niyang kasama yung mga malalakas ang loob. Kaya ilang ulit niyang siniguro kay Josue, magpakalakas ka, magpakatapang ka, magpakalakas ka, magpakatapang kang mainam ng mabuti. Hallelujah! Amen! Glory to God! So yan po ang ikalawang paraan para malaman mo na hindi ka pinababayaan ng Diyos, na hindi ka niya iniiwanan kung ikaw ay nananatiling malakas. Kung ikaw ay nananatiling matapang. Amen. Hallelujah. Kaya nga yung mga alagad, di ba, pinanghinaan sila, nag-alala sila, nang malaman nilang aalis na ang ating Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanila, hintayin ninyo ang pagdating ng banal na presensya. Praise God. Anong nangyari, di ba? Nung si Jesus ay hinuli, lahat sila nagkanya-kanyang lakad, nagtakbuhan, nagtaguan, dahil mahihina ang kanilang mga loob. Pero nung bumaba sa araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu, napuspos sila. Anong sabi ng banal na kasulatan? Di ba? Naging matapang sila. Naging boldness sila sa pangangaral at pamamahayag. At ang sabi ng banal na kasulatan, halos lahat ng mga himala ay nagawa nila at halos libo-libo ang tumatanggap at naaakay nila sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, anino lamang. No, madaanan lamang ng anino. Gumagaling. Praise God. Ganun ang kanilang kapangyarihan dahil sinasamahan sila ng Panginoon. Ang mga taong malakas ang loob, ang mga taong matatapang. Amen? Hallelujah. Alalahanin po natin mga kapatid. Delikado kapag ka ikay mahina ang loob mo. Wala kang ma-achieve. Wala kang mapagtatagumpayan. Amen po ba? Yung mga nagne-negosyo dyan, meron ba kinakitang nagnegosyong mahina ang loob? Alam nyo, ang puhunan ng mga nagne-negosyo, lakas ng loob, hindi pera. Kailangan mo ng lakas ng loob para mangutang at mag-loan sa bangko. Di ba? Yung mahihina ang loob, magsisimula pa lang eh. Ang binibilang na yung lugi eh. Di ba? Baka hindi baka hindi tayo kumita dyan. Hindi pa nag-uumpisa. Wala pa nga yung permit, hindi pa nga inaayos. Nag-study project pa lang sila. Ang iniisip agad, lugi. Saan kayo nakakita magne-negosyo, lugi agad ang iniisip? Baka hindi tumagal, baka 1 linggo lang yan, baka 1 taon lang yan, magsasara rin tayo. Abay, praise God. Meron bang ganon, mga kapatid? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya sabi po rito mga kapatid, nakita natin ang tapang nila sa Book of Acts, chapter 5, verse 27 to 29. Ang sabi rito, at nang kanilang mga dala sila ay kanilang iniharap sa Sanhedrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, ibinabala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magtuturo sa pangalang ito. Pinagbabawalan silang magturo Praise God. Huwag kayong magtuturo. Ano ang sabi nila? At ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng mga taong ito. Praise God. Sabi nila, Peter, datapwat nagsisagot si Peter at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. We ought to obey God rather. Ganun sila katapang. Hallelujah. It takes courage for us to... Amen. Kailangan nyo ng lakas ng loob. Praise God. Kasi
sa hinagap at inisip ko, hindi ako nag-iisip ng mga ganong bagay. Dahil alam ko, kasama namin ang Diyos. Amen? Hallelujah! Bakit tayo nag-iisip ng mga ganong bagay? Kung Diyos ay kasama ninyo, kung kayo nakakatiyak, siguro yung mga nag-aalinlangan, hindi sila sigurado na kasama nila ang Diyos, hindi sila nakakatiyak. Pero kung sigurado ka, tiyak ka, kapatid, wala kang dapat ipagkaalala. Amen? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Dahil kailangan mo ng lakas ng loob para makasiguro ka kasama mo si Lord. Paano mo mararanasan kasama mo si Lord kung natatakot ka? Paano mo mapapatunayan? Kung hindi mo susubukan. Amen. Kaya nga yung nangyari kila Haring Saul, hindi nila magawang ipagtanggol ang kanilang bansa dahil hindi sila tiyak na kasama nila ang Diyos. Walang sumubok. Bakit? Nag-aalangan sila, baka hindi sila samahan ng Diyos. Pero kung meron lang isa sa kanilang maging si Haring na binata na nag-aalaga ng mga hayop ang sumubok. Bakit? Dahil sigurado siya. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Panginoon. Sigurado siya. Amen. Ngayon, paano nyo masisiguro matitiyak na kasama nyo si Lord kung hindi ninyo susubukan? Amen? Yung mga Kristiyano na yung para maramdaman mo talagang kasama ng Lord, kailangan mong dumaan sa mga pag-ani, sa mga mahihirap na sitwasyon. Amen. Dahil kung mo lang mapapatunayan, ay, kasama ko nga si Lord. Praise God. Amen. Ubo lang naman ito Mas worse pa nga yung unang naramdaman ko. Wala na akong panlasa, wala na akong pangamoy Pero pumipilit pa rin akong mag-broadcast to. Pinagbawalan lang ako Sabi niya, baka hindi ka pa magaling. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi na tayo nasanay. 2 taon na tayo rito sa COVID. Dapat sanay na tayo. Unang bugso pa lamang. Ito nga pinagtataka ko Noong mga unang bugso, wala pa halos mga bakuna, mga nanggigigil lumabas ng bahay. Kahit anong bawal ng gobyerno, labas ng labas, ng labas, ng labas. Di na nga malaman ng gobyerno kung paano aawatin. Ngayong kompleto na ng bakuna. Diba? Ayaw magsilabas. Praise God! Yun ang pinagtataka ko. Kung kailan naman na-booster na bakunahan na, Pastor, online na lang muna tayo, Praise God. Ang hindi nila nalalaman, merong ipinupunla ang Diablo sa atin na isang kasalanan. Ano yun? Sin of complacency. Nakontento na tayo. Nakampante na tayo na sa bahay na lang tayo sasamba. Kaya konting dahilan, Pastor, meron naman tayong online Doon na lang muna kami sa online. Yun ang nakalulong. So, paano makikita ni Lord na malakas ang loob ninyo? Paano nyo mapapatunayang malakas ang loob nyo kung hindi nyo gagawin ng isang mabigat na hakbang para patunayan na kasama nga ninyo si Lord? Si David, yan ang kanyang pinatunayan. He takes the risk.
Higante yung kanyang kalaban. Buong bayan ng Israel hindi makaharap. Pero napatunayan. Di ba? Sabi ni David kay Saul. Sabi niya kay Saul, pinatunayan niya, nasa akin si Lord kasama ko kasi nung nag-aalaga ako ng mga hayop ko, pagka may mga oso, pagka may mga leon, binabali ko ang mga panga. Pinatunayan niya. At higit niyang pinatunayan na kasama niya si Lord sa pagharap niya kay Goliath. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, lahat ng malalakas at matatapang, nakatitiyak kayo, nakasisiguro kayo, kasama ninyo si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ng 2 Timothy 4:17, datapwat ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hentil at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Yan ang kanyang pahayag ni Pablo kay Timoteo. Sumasa kanya dahil sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos. Amen. Ikatlo, mga kapatid. Ikatlo, sabi ng verse 7 ng Joshua chapter 1 verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, ibig sabihin, ang ikatlo na magpapatunay na hindi ka pababayaan at sasamahan ka ni Lord kung ginagawa mo ang lahat ng kanyang mga utos. Praise the Lord. Yan ang iyong assurance. Once na ikaw ay word-abiding Christians, praise God. Lagi mong ginagawa ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tagapagtupad ka ng kanyang mga salita, hindi ka lamang tagapakinig, kundi ikay tagatupad, makasisiguro ka, makatitiyak ka na kailanman ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:21-23? Ano sabi rito? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian, kundi ang gumaganap ng kalooban. Praise God. Yun lamang, gumaganap ng kalooban ng aking Ama ang nasa langit. Yun lamang sumusunod. Yun lamang nagsasagawa. Sabi rito, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo ipapahid sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Praise God. So, kapatid, ngayong umaga, ikaw ba ay tagapagpatupad ng kanyang mga salita? Tandaan ninyo, sinasabi ng Panginoon sa John 10:27-28, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol. Sino yung hindi malilipol? Yung mga tagasunod, yung mga sumusunod, yung mga tagapagpatupad, yung mga taong ginagawa ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi rito, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Praise God. Ginagawa ba natin ang utos ng Diyos? Every detail, bawat salita, hindi pwedeng namimili lang tayo ng gagawin natin. Lahat ng utos, hindi pwedeng pipiliin mo lang yung para sa'yo. Yung makagagaang sa'yo.
Pero pagka mahirap na, hindi na natin gagawin. Hallelujah. So, sinasamahan ni Lord lahat ng mga tagapagpatupad, lahat ng mga gumagawa ng kanyang mga utos. Sabi ng 1 John, tinatanggap natin ang lahat ng bagay na ating hinihingi sa Kanya sapagkat ginagawa natin ang mga ang mga utos niya. Excuse me. Ang mga utos niya, makakilalamunan ko ang mga utos niya at ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Binigyan kasi ako ng kape, matamis pa. Praise the Lord. Alright. So maliwanag po ito mga kapatid. Ha? Excuse me po. Leon, mula na. Alright. Pang-apat at panghuli, mga kapatid. Ano sabi ng verse 8? Verse 8, ang aklat na ito, referring to the Word of God, referring to your Bible, praise God, ang aklat na ito ay huwag mahihiwalay. Sa iyong mga bibig, sabi po rito, sa iyong mga bibig, huwag mahihiwalay. Kundi, iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, maliwanag po para maisakatuparan mo, para maisagawa mo ang lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan, ang kailangan para makatiyak na siya'y sumasa iyo at hindi ka pababayaan, study the Word of God. Study. Pag-aralan. Sino sa inyo nag-aaral ng salita ng Diyos? Iba po yung nag-aaral sa basta nakikinig lamang. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong basta pinaniniwalaan lang. Tinatanggap lang o pinakikinggan lang ng salita ng Diyos, kundi inyong saliksikin. Kung totoo ba ang sinasabi ng nangangaral at nag-share ng Word of God. Amen? Praise God. Sabi po ng ikalawang Pedro 3:18, 3:18, datapwat, magsilago kayo. Magsilago kayo sa biyaya. Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po dito mga kapatid, ni Peter, hinihimok niya ang lahat na mag-grow spiritually. Malinang ang ating buhay spiritual. Lumago at umunlad tayo sa ating pananampalataya. Sabi ni Peter sa 1 Peter 2:2, no? Nasain ninyo ang spiritual na lakas na siyang magiging daan para tayo lumago at umunlad. Amen? Ano sabi ng Psalms chapter 1 verse 2? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa puso ng Panginoon
At sa utusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. Ibig sabihin, alam niyo, Diablo, gagawin lahat ang paraan para tayo hadlangan, para sirain ang gawain ng Diyos. Pero kailanman hindi tayo pwedeng magpapigil sa Kanya. Amen? Hindi tayo pwedeng magpaawat sa Kanya sapagkat ang Diyos na ay sumasa atin. Amen? So, sa 2 Timothy 2:15, pakinggan ninyo sinasabi nito ni Pablo kay Timothy. Pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. At higit sa lahat, sa aklat ng mga awit, awit 119, talata ay 9. Pakinggan ninyo maigi mga kapatid. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan sa pagdinig doon ayon sa iyong mga salita. Hinahanap kita ng aking buong puso o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kapalad ka o Panginoon, ituro sa akin ang palatuntunan mo. Aking itinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo na gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay sa iyong mga tungkulin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Praise God. So mga kapatid, isang katiyakan, isang kasiguruhan na ang Diyos ay kasama mo at hindi ka mababayaan hanggang nakikita niya, pinag-aaralan mo ang kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi nga, if ye abide in me, and my words abide in you, hindi ninyo ang lahat ng kaibigan at itong pagkakaloob sa inyo. Amen. At ang sabi po mga kapatid, sa John 16:13, kapag siya, ang kanyang banal na espiritu, ay dumating, siya'y darating upang kayong turuan at gabayan sa katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya ngayong umagang ito po ang apat na katiyakan at kasiguruhan. That God is with us and He will never leave us. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsama niya sa mga nakaraang lingkod niya. Pinatunayan niya ito sa mga taong ang kanilang ginagawa ay patuloy na nagpapalakas at nagpapatibay ng kanilang mga sarili. At sa patuloy na pagsasagawa at pagtupad ng mga salita ng Diyos at pag-aaral ng kanyang mga salita. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi tayo kailanman iiwanan at papabayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang sabi ni Pastor Tony, nawawala ko yung connection niyo sa mixer. Praise God. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon umaga dito tayo mula tayo tumayo. Praise God.
mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwing na. Minsan pa, huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwing na. Si Jesus, si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, Di ka pababayaan. si Jesus, Di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. huwag kang mangangamba o mababalisa. Kapatid, huwag kang matakot ngayong umagang ito Tatakot o malulungkot. Hindi ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. Kasama mo siya saan ka man naroroon ngayon. Kasama ka. Siya'y karamay mo sa piling. O si Jesus, si Jesus, si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Ikaw ang Diyos. Sa pagkakamit siguro ngayong umagang ito,
sa iyong banal na salita kung saan naroon ng dalawa higit pa na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay umuroon sa aming kalagitnaan. Kaya walang dahilan upang kami mangamba. Walang dahilan upang kami ay matakot, mag-alala tungkol sa mga kaganapan na nagaganap sa aming kapaligiran, sa aming kalusugan, sa aming pinansyal na pangangailangan, sa aming pamilya. Sigurado po kami na ikaw ang Diyos na kasama namin sa labang ito. At sa labang pakalakas na nangako na sa lahat ng bagay kami ay sasamahan. Kaya't ngayong umagang ito, Diyos, patuloy naming itinataas sa iyo ang aming mga kapatid, ang lahat ng aming mga kababayan na hanggang ngayon ay napaghaharian ng alalahanin at takot dulot ng pandemyang ito, na sa kaunting ubo at sipon, Panginoon Diyos, sa bawat sintomas na kanilang nararamdaman, ay nawawala na ang kanilang kapayapaan. Pinaghaharian na sila ng mga matitinding takot at alalahanin, at ito ang dahilan kung bakit marami ang napapahamak, O God. Ngayong umagang ito, dalangin namin, O Diyos, na sila'y hipuin po ninyo. Ibangon sila mula sa mga banig ng karamdaman, sila ng mga dinapuan, sila ng mga nagpositibo ngayong umagang ito, O God. Lalo tigit, Panginoon, ang aking may bahay, ang aking anak na nasa Amerika, Panginoon, na positibo sa COVID, O God, ngayong umagang ito. Kami nananalig at sumasampalataya, ang iyong kapangyarihan ay dadaloy at kikilos sa lahat ng mga kapatid namin na dinapuan ng COVID-19 right now in Jesus' name. In Jesus' name, we declare total healing and deliverance, O God. Lord, by your power, O God, by your stripe, they are healed right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Ilapat mo po sa kanila ang kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng lakas, O God. Nawa ang salita mo'y maghari sa kanila, na siyang magiging dahilan upang sila'y maging matibay, maging matatag. Maisagawa nila ang lahat ng iyong mga utos. Salamat po, Ama. Gayon din, yung mga kapatid namin na mayroong kinaharap na ibang suliranin tungkol sa kanilang kalusugan, mga kapatid namin na mayroong cancer na pinaglalabanan, sakit sa puso, Panginoon, diabetic, kidney problem, creatinine problem, hypertension, emotional, mentally problem right now in the name of Jesus. And by your stripe, Lord, we declare, Lord, total deliverance and good health upon them right now in Jesus' name. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Pagpalain ninyo, Ama, maging yung aming mga kapatid na nakatutok, nakasubaybay sa kanilang mga tahanan, O God. Hayaan po ninyo, O Diyos, na dumaloy sa kanila ang iyong biyaya at pagpapala sa umagang ito. Salamat po sa araw na ito na kami ay nagtagumpay sa aming pagsamba, sa aming paglilingkod. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na ngayong umagang ito ay maghahandog, magkakaloob ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na gagamitin para sa iyong kaluwalhatian at sa patuloy na ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw ang magbalik ng mga biyayang ito ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Okay, pwede na po kayo lumapit at ibigay ang inyong mga tithes and offerings. At doon sa mga kapatid namin na nakatutok, ang inyong mga tithes and offerings, pwede po ninyong ipadala sa ating GCash account. Ano po? Ang ating pong GCash account, 0920-436-9922. Uulit ko po, mga kapatid, ang ating GCash account. Praise God, doon sa mga nais magpadala ng kanilang tithes and offerings, you can send it to our GCash account, 0920-436-9922. Hallelujah.
So tayo pong lahat ay tumayo at tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Oh, sa dalangin. Kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Oh, sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo, Yahweh. Kadakilaan mo Sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa mga katugunan at kasagutan ng lahat ng aming mga panalangin. Salamat din po sa mga mabuting kalooban na nagandog at nagkaloob ng iyong mga biyaya at pagpapalang ito na patuloy na gagamitin para sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Sa aming pag-uwi, Panginoon, taglay namin ng kapanatagan at kapayapaan ng aming puso at ng aming kalooban sapagkat nalalaman at natitiyak at nasisiguro namin kasama ka namin. O Diyos, muli, itinatagubilin namin sa iyong mga kamay ang isang linggong daraan naman sa aming buhay, isang panibagong hamon, isang panibagong pakikibaka, ang aming papel, Panginoon, magpakalakas at magpakatibay sa pamamagitan ng iyong aral at ng iyong mga salita. Muli, ibalik po ninyo kami sa darating na linggo, Panginoon Diyos, sa patuloy naming paglilingkod at pagsamba. Nawa ang iyong kaligtasan ang babaunin namin sa pag-uwi at patuloy na pag-ibig mo ang maghahari sa aming tahanan at ang iyong banal na Espiritu ay laging sa amin upang kami pagharian ng kapanatagan at kapayapaan. Bendisyonan niyo po kami sa umagang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Hallelujah. Sa linggo po, magkita-kita po tayo muli in celebration po. Praise God. Hallelujah. In celebration po ng birthday ni Pastor Tony at ni Sister Lynn. Ano po, sa darating na linggo. Praise God. Hallelujah. Sama-sama tayong muli mga kapatid para i-celebrate ang kaarawan ng ating Pastor Tony Rodeo. Okay, birthday niya sa darating na 19. Praise God. Okay, sa Sunday po ang kanyang celebration. Kasama po ang ating presidente ng ating women, si Sister Lynn Kalinawan. So, good day. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y lalakilain. Wala na sa'yo'y maiahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumili.
sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa. Alright, good day! Sa inyo po na nakatutok sa online, pagpalain po tayong lahat ng Diyos na makapagyarihan sa lahat. God bless you. Hallelujah.